NX5. Kung sa ibang istorya sa NX5, ma'am. Ang akong naistorya ng NX5, maayos siya kay food supplement, magod siya, dili kuyaw sa kidney. Yanana po ko i-introduce ani sa akong mga silingan, gainom po sila lahat. Nana po, na maong natambal. Ang ila pong gibati, niyo naman silang okay ra. Pila na kabulan kang ginamit aning NX5, ma'am? So good sa mutuig na kurong kuan, October. Okay. So, ano ang ininom kag NX5, ma'am? Kung sige pambatit mo sa imong lawas. Sa ako ang gibati sa akong lawas, taas kayo akong diabetes, 282. Okay, imong sugar level. Oo. Nya, sa imong pares, ma'am, Ang iyang kuan, high blood o diabetes gihapon, blood sugar nga taas pag gihapon. nya, after pila man ka bulan ka nakabantay nga naay maayong resulta ang pag-inom ni mong NX5. Inom ko no October ni pa-check up ni o March. Manang ang sa akong bana dito sa normal 115, ang ako 132. Ang akong kuan resulta sa blood sugar nako. So, karon wala na kagainom sa imong Wala na. hasta ang imong pares. Oh, in-expect na akong iinom tanan. Okay. Sige. Sige, daghang salamat, ma'am. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matagadlaw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants. Malunggay para sa immunity. Ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule. Adunay anti-cancer properties nga makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Tag 12.50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Oh Henry Pitt, gamita Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt, permiya kada adlaw himna sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. O sa tanan nga mga katawhan, ang kainsog di kalimtan-tan, ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Pitt atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo. O laninit kayo ta igalakay, ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Oh Henry Pitt, gamita Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt, permiya kada adlaw himna sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan, sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas, ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala, ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakayng katawhan, nga makabaton sa angay masayran nga kamatuuran. Uban sa kinidlab nga santing sa hustisya, mao kini ang programang Ang Kamatuuran. Maayong gabi Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong gabi sa itong katawhang Pilipinon. Mga igsoon sa magkausap pa, mag-uban na sabta dinhi sa atong usa ka takna nga kulo ka bildo dinis kahanginan. Salamat sa mga suking tigpaminaw nga ining panahon na nagasunod sa atong programa. Tuguti ko muna pagtimbaya mga igsuon sa atong mga kaigsuunan sa RB Yanson Resources Philippines nga naminaw karon sa tanan nga mga taga Yanson Realty Development Corporation.
sa mga kaigsuunan nato dinha sa Bachelor Express Series Liner, Series Transport, Countryside Food Resources, mga igsuon. Ako ang gipasalamatan ng tanan to mga kaigsuunan sa tanang dapit karon nga nagapamati, nagapatalingog sa itong programa. Okay, at ang hatagan sa gibugaton nga to mga kaigsuunan nga nagpamati karon sa mga isla sa Panay, Negros Island, ingon man sab sa Cebu, Samar Leyte, Mindanao, ug saban pang parte sa kabuluhan. Ato sa magitimbaya mga igsoon ato mga kaigalaan nga nalimot na kuno ko pagtimbaya sa mga taga Fortune, sa tanan nga mga taga Mary May. Okay, sa tanan nga mga taga Tumawis. Okay, salamat mga igsoon. Ako rin dugay naman guni, 1980s pa man guni. So, meaning akong gipasalamatan sila mga igsoon. Ni ato mga panahon manggod nga nisikat ni sila 1980s ni sila, so manang may ko pag istorya nga well wala po ko ingon nga medyo ni nanginsulto or ni tawag mga igsoon nga medyo walay gana, no. I'm sorry pa sa ilo ako ninyo, dili na ko tuyo nga mo comment ko. Salamat ninyo diha tanan. Okay, akong gipasalamatan. Okay, salamat ang mga taga 2005, no, kusog kuno kay sa nga tanan ang ilahang kompanya sa Mary May. Okay, salamat, no. Stand corrected, salamat. Ang katong niingon kong 1980s pa mga igsuon, ang katutong mga kaigsuunan nato ba nga nangutaan na bitaw sa Bachelor. Wala man nawala ang Bachelor Express. Nga kumbot pasabot nga igsuon nga nitimbaya lang ko ninyo diha tanan kay siyempre taga Fortune, may taga 1980s. Anyway, salamat yun tanan. Pasailuan lang ko nyo kung ugaling doon ay primero paganing pagtangka na ako din mga igsuon, si Piat dayon, di ba? Okay, salamat sa mga nagpamati karon sa Davao ug ingon man sab sa Cotabato dinha sa may Siquijor, Sugbo, ingon man sa mga igsuon sa Bohol. Sa tanan nga mga taga-Tagbilaran City nagpamati karon, ingon man sa taga Dipolog, Pagadian, sa taga Dumaguete, Iloilo, Bacolod, sa Butuan, mga igsuon, Cagayan de Oro, ug sobrang pandapit mga igsuon Lukop, Mindanao. Ako sa timbaya mga igsuon ng makaigalaan nato nga nagsunod. Taga Mindanao Star Bus, Southern Star Bus, sa Baliacar Transit Incorporated sa Kinatibukan, Bachelor's Express Rural Transit, Series Transport, ingon man sa mga igsuon sa Sugbo Transit Express. Yes, ako ito na-mention kaganina, ang Gold Star Bus Transit. Yes, salamat niyo datan. Okay, mga igsuon, medyo mga ikong dispensa ha, ang nadiskitahan ko. Anyway, ako lang po. Salamat sa mga suki na itong tigpaminaw. Magkasabot tasad mo na ako. Okay, salamat. Salamat sa mga taga Camotes Island. Ato ang gipasalamatan mga igsuon ang taga Liluan Port o ang mga taga San Francisco Camotes diha mga igsuon sa lugar mismo sa Todela, no, sa mga igsuonan nato sa Asnar Shipping. May pagpamati ninyo diha tanan. Okay, mutimbaya sa mga igsuon diha sa mga taga Kulasi, Kalibo, Katiklan, Libertad, no, sa Sibalom, sa San Remigio, bisan pa sa Bukid o sa Muhon, sa mga taga-Ungka, mga igsuon. Na-mention ba na ko itong taga-Rojas? Wala pa siguro, no? Salamat yun tanan. Ang tanan nga mga kaigsuunan to diha sa may Dao o sa San Jose. May pagpamati ninyo diha kauban sa taga Iloilo West Branch, mga igsuon sa Baliacar Transit Incorporated. Okay, sang aton nga mga kauturan, nagpamati karon da sa may San Carlos, Nara, sa Maaw, La Castillana, Pagkalan. May pagpamati inyo diyan, no, sa ato ang mga kaigalaan nga nagsunod permi sa programa sa may Isabela, sa Sipalay, sa Candone, diha sa may Tagukon. May pagpamati ninyo diha tanan. Sa mga taga Inapoy o ingon man sa mga igsuon sa taga Kanlaon. Sa mga utod nato da sa may Himamaylan kag Hinegaran, may pagpamati ninyo da tanan. Okay, mga taga Baktulon, Dias Bayawan, Bantayan, Binalbagan, Kabakungan, may pagpamati ninyo. So, okay, ito nga permi lang nagabulig natin nga mga kauturan. No? So, ari halin sa akong tagpusuon, ako pangayo sang sorry sa inyo. So, salamat yun datan. Mga igsuon, ako ang gihataga gibugaton ng mga pipila ka mga mensahe sa itong mga kahigalaan. Ako nang sugdan ron. No? So, naipahinomdom si Father Boy na.
Ingon siya pag-istorya, by wisdom a house is built. Okay. Nindot Father Boy, taken from Proverbs chapter 24 verse 3, no? Okay, salamat ana. And by understanding it is established. Okay. By the knowledge, the rooms are filled with all precious and pleasant riches, including the moral, spiritual, and all the leading materiality. Salamat yun tanan mga igsoon. Okay, ako lang balikon, no? So, ang pagkigulo kabilo ni Father Boy kagabi, doon ay mga mensaheng wala na to matuki. Nagpasalamat ra po ko sa mga pipila ka mga kaigsuunan nato nga medyo okay rapod, no? Nihatag rapod og dispensa nato. Salamat yun tanan. Okay. Kini conclusion na ni sa parte sa gipangsulti ni Father Boy. Nga ningon siya pag-istorya, it's by wisdom a house is built. Ang usa kuno kapanimalay natukod ni siya diha sa kaalam. Og kining maong kaalam ngayong gipaambit, dili kuli nga moingon pag-istorya kung wala lang nahitabo nga nagsinabtanay ang sulod sa pamilya, dili gyud sila mulambo. Kung wala nagsukad sa panagsinabtanay sa pamilya Yanson nga nagsukad sab ni Dr. Ricardo B. Yanson Sr. o ni Olivia Villaflores. Ako lang gihatag gibugaton mga igsuon nga kining mensahe nga iyahang gibuhian nagkanayon diha sa kaalam ang ilahang lawak na puno sa tanan nga mga bililhon o puno sa kadagaya nga mga katigayunan. Wala man gyud masayo po tinuod. Father Boy is really a mentor of spiritual advancement, development. Nagpasalamat ko mga igsuon nga doon ay mga liberal-minded priest sama ni Father Boy. Okay, ako alam pong gihatag gibugaton ka ng pulong nga nagkanayon nga siya mismo nahangawa. Kung doon naman gani ko'y matawag nga mga criticism, komentary, mga igsuon, sa mga pipila ka taong simbahan, ang nakanindot lang gumikan kay liberally siya mismo ni acknowledge siya nga tao man lang tag masayo dili lang pud unta nato pasulabian. We can commit mistake but otherwise sige mo hag yung buhaton simply because it's already something evil, a criminal mind that rests in you. Medyo may tapos istorya, dautan ragyog ka, nga napuno ragyog ka sa tumang pagkadautan o gigamhan na ka sa hilabihang kadautan. Bisan siya mismo mga igsuon, dili siya admitido sa pulong nga nagkanayon, nga ilahang dawaton, any donations, any good nga ipaambit, for as long as ilahasang hatagan o settlement, no? A resolution. Sa hinindot mga basahon in English mga igsuon kay medyo marag makaingon ta nga mas daghan ang nakasabot gumikan kay duna manggoy mga in English nga dili pod sibo o kulang ta sa pinulungan binisaya. Now, ingon siya pag-istorya nga ang pinakadakong problema mao nang basta lang ta ganahan ta nga agresibo ra kaayo nga do na tay makuha, agresibo ra kaayo sa ato ang mga gipangplano. Objectively, ningon siya pag-istorya, it isn't a sense of being a servant because spirituality is far more advantageous than any physical or material. Mas maayog yung kunong unahon para niya mga igsuon ang spiritual. Kay after all, maumang siya objective. Maumang siya tumungtuyo ang spiritual development. Wisdom builds the house and by understanding it is established. Pero kung doon na mga comment, mahitungod sa ako ang gipangbuhian ng mga mensahe, then why? Sa kadakong pangutan, then why? OVY. Decided to spill out, decided to kick out, decided to disinherit the children. So, ningon siya, dili siguro pwedeng maingon nga disinherit. He was just driven, anger-driven. Ayaw ko no og patakag buhi og istorya, ayaw ko no pataka og buhi og desisyon kung naa ka sa kalagot. Yes, truth of the matter was, dili man siguro mahitabo nga ang usa ka inahan masuko sa ihang anak. Kung ugaling naa man gani kasuko, dili man pud unta musangko sa pulo nga basta-basta na lang
deny, basta-basta na lang ibaliwala, basta-basta na lang niyang wadon ang katungod sa iyahang mga anak. Salamat ni Bert Alam nga nagtanaw sa pagkakaroon o salamat sa mga igsuon kaganina. Medyo sorry ni Mark nga nagtanaw sa. No, salamat. Ako lang gihataga gibugaton mga igsuon usahay. It is but fair to tangible. Kanang istorya nindot ra gud tong ato ang parison. Ang unsay makita nato og unsay ato apod nga mahanduraw. Siguro maingon ko nga nindot ang mga trebisiya nga gibuhian ni Father Boy. Sorry nga ni term kog trebisiya. si Father Boy is not truth of the matter, dili gud niya intention nga iyahang pakgangon, iyahang kontrahon, iyahang matawag nato mga igsoon, insultuhon or baliwalaon or unsa mga rason. Ningon lang siya pag-istorya stand corrected. We the Roman Catholics are not that kind. Nga naman mga igsoon, because he need to defend the institution of the Roman Catholic. Siguro, hait lang ako ang mga nabuhian ng mga pulong, pero maingon lang ko nga, it's only out of the context of my purpose, mga igsoon. Nga ko lang din ha, siguro daghang na-irritate, daghan ang na-insulto, daghan ang medyo nabutang sa alanganin, pero mga igsoon, it is a reminder, pagpahinumdum lang. Kay sa rason manggod mga igsoon nga dili manggod ingon nga ordinaryo nga mga personalidad. Diri lang ko sa institution, ay na lang ng individual. Di na lang si OBY, di na lang ang mga anak niya o dili na lang ni Tatay Cardo. It's the institution. Kay kumuingon ta pag-istorya nga ang Yanson Group of Bus Companies sa panahon nga gikuha nila gipaningkamutan nila nga mapalit nila ang mga prangkisa sa mga sakyanan nagadagan mga igsuon, di manugay na ilang mapalit o wala sila puhunan. Ilahagin ang ipamayran. Pag humalag bayad, ang intention nila are only the franchise. Dayong, sa dihang napalit nila, so little by little, ilahang gi-reinvent ang ilaha. Kana ilahang gi-pasibo, mga igsoon, gipahaom nila ang mga demand. So, kaganina, nakadungog ta, okay, doon ay tawag mga igsoon ato sang ako sang tubagon ni. Okay. Hello. Okay, sorry. Murag kuan man ni. Okay. Kadyot mga igsoon na. Kadyot lang. Okay. Hello, maayong gabi. Unsay atoy kalagad? Hello, Pastor. Good evening. Good evening. On air ka? Yes. Yes. Pastor, ginayong gibuhat, Pastor. Yes. Okay. Salamat. Nakay ka comment? Wala ra, Pastor. Listening ra ko dire sa San Jose. Okay. Sige, salamat. Salamat, Well. Ha? Salamat, Well. Okay. Okay, salamat. Okay. Okay, salamat, Well. So, mga igsuon, mga encouragement lang ni Noel, no? Iyang mga pagdasig. So, balikon ako, mga igsuon, ang point nga no, nga nakita nato, kana bang gitawag natog intention. Wala man gud nagsugo ang gobyerno nga pamalitan ng mga prangkisa diha kay para imuhang butangan og di kalidad nga mga patigayon, mga buses, no, kay negosyo la transport man mga igsoon. Now karon ang nakanindot gumikan kay siguro dunay mga intention good sa mga tag-iya sa mga prangkisa nga ilahang ibaligya, but hinumdumin ninyo nga ang tag-iya sa franchise ang atong gobyerno. Dili mo matingala kung nga no nga ilahang gipalit ang mga prangkisa, mga igsuon nga gobyerno may tagiya. Ang ako lang gipangutanan ninyo, simple lang, nga nung gipamalit, kay na ay go signal, nga pamaliton. Gumikan siguro sa rason nga doon nalay limited apportionment. Limitado lang ang paghatag og prangkisa para sa mga rota, mga igsuon. Og tuod man, ang mo-apply og prangkisa mga igsuon, doon ay mga respective name, doon ay mga ngalan, doon ay mga requirement, mga igsuon. Doon na gawa ni pre-qualifying. Namin yung pag-istorya, unsa may imong ikagarantiya. Og naa kay bus, ang imuha bang bus, pwede ba kang makapa-insured ana niya to cover sa tanan nga mga pasahero? To cover sa tanan nga mga posibleng danyos or damages nga mahitabo sa panahon nga
dunay mga inevitable, dunay mga aksidente mahitabo. It's either kamo mo'y maka-aksidente, kamo'y ma-aksidente, mga igsuon. Literally, accident is a general term. So muna siya'y rason, pero dili mo matingala sa akong ginaingon. Ang mga nag-apply, ilahag yun ang gihaguan. Ilahang mga ngalan, ilahang mga reputasyon, ilahang mga commitment na tagaan silag franchise. Dili kay dali lang. Dugay gani ko ng franchise. Now, karon mga igsoon sa dihang nahatag na nilang franchise, nagpadalagan silang transport system. Karon, maingon ta pag-istorya, niabot ang series liner. Si Dr. Ricardo Yanson, kauban sa iyahang anak si Roy, o dili si Sir Tony, ang iyahang gisaligan sa buyout, sa pag-abot ni offer nga paliton ang ilahang franchise. Now siguro, doon ay rason nga dili nato mahibalan, posible nga ang rason nga logi na sila sa ilahang pagpamiyahe, o ang rason ba hinundi na sila ganahan sa negosyo sa transport group. Daghan kay posibleng mahitabo nga katarungan sa ako nang ginaingon ninyo. Ang katarungan depende ra na sa nagbaligya sa prangkisa. Mopalit kaha ang Baliakar Transit, mopalit kaha si Dr. Ricardo Yanson og prangkisa, kung walay go signal sa LTFRB nga maoy ahensya sa kagamahanan nga nagdumala sa franchises. Di ba throwaway money kung galing dili aprobahan or dili dawaton? Labi na gyud sa Land Transportation Office, dili nila i-acknowledge ang maong buyout. Kay syempre mga igsuon, ngalan baya na sa nag-apply, unya karon lahi na ang ngalan nga ibutang. So dili dagway, posible nga nagdagan ang prangkisa ang ngalan kadto pangkaraan nga ngalan. Okay, pareho atong naingalan nga Benito Paclib, nga ang iyahang transport diri sa Negros kanang Scarecrow, mga igsoon, or Agape. So kana lang pananglitan. Nagdalagan. Dahil karon nagdalagan ang mga igsoon. Rason ba nga gipalit ang prangkisa nga ang nagpadalagan sa prangkisa dili naman ang tag-iya, dili sa Agape, dili naman si Agape, dili naman si Benito Paclib. Mga igsuon, ang tag-iya sa Scarecrow dili naman. So sila naman sa Baliakar Transit naman. Sila naman si Dr. Ricardo Yanson Sr. Now, mga igsuon, kay gagunit naman sila, ang pangutana, kinsay ilahang koneksyon sa gobyerno nga maoy ni hatag nilag katungod sa panahon nga nag-renew na sa franchise or prangkisa nga gibutang na sa ilahang ngalan. Di siyempre, ahensyas kagamanan. Ang pangutana, kinsa man tong mga tawhanas. Yung pagtuo, dito corrupt. Sa inyong pagtuo, katong ahensyas kagamhanan, nga in charge anang panahona, nga ilahang gitugutan, siguro doon ay waiver nga gipapirma, legally speaking, na among yung mga legal impediment, na yung mga babag, legal. So siguro, pag-waive or pag-surrender or bayad deed of sale or what? Mga igsoon, sasakyanan. Gibaligya, so deed of sale, di ba? Pero, pangutana, kung ibaligyan sa sakyanan, appeal bang prangkisa? Technically, pwede pa ganing ibaligyan ang prangkisa o na ilabot ang sakyanan. Di ba na-interesado ang Baliakar Transit sa mga bus kaya ilaha man kaugaling manufacturing? Ang naghimo mangyod mismo sa panahon nga si Ricky Yanson Jr. mao may in charge sa mga buses nga mo qualify sa international standard. O si Roy Pay paistoryahon mga igsoon nga naa na may modernization. Nanay transport modernization. Pero ulahin naman ni una man tong buyout. Ako rin yung ipasabot ninyo, kana bang nag-effort? Kana bang nisugal? Meaning, pag istorya mga igsoon, si Dr. Ricardo Yanson Sr. maoy ni-initiate sa buyout. Dili si Olivia. Ang naningkamot sila si Roy Yanson, ang kamagulangang anak, kamagulangan sa nagsuod, kaya namatay mas ulrek, o sila si Sir Tony, sila mo'y nirisgo ani. Well, technically, sa management, kung mo ingon pag-istorya nga, pareho atong nainisulti diri mga igsuon nga, kapoy kuno kaisa nga tanan ang pag-manage sa series liner sa Baliakar Transit. Mga igsuon, well, kapoy mangyod, pero look who's talking. She's not the one who initiate all the rest.
ako nabot pasabot nga dili si Olivia ang nagrisgo tanan, pero gikapuyan gani siya. Unsa pa nila ni Roy Yanson ang iyahang kamagulangan nakakauban sa iyang bana sa pagpamalit niini. Unsa pa kaha sa side ni Ricky nga mo'y nag-assemble, nag-manufacture mga igsuon sa mga bus nga ipahaom tong ilahang franchise. Ako nang ipasabot ninyo nga ingon ani ka sensitive. Kay kani manggong pag-declare nga mo ingon pag-istorya nga waay na iba nga pwede nga ingnon nga may right excluding or including mga igsuon. It's an exclusive or inclusive. Wala na nagsiling dira. Ang siling nila nga si OVY kay patay na si RBY, meaning si Tatay Ricardo Yanson Sr. is already been dead. So by his demise, so kasusyo, asawa, so si Olivia na itag-iya. Dili na gani niya acknowledge tong iyahang mga anak. So dili na nako istoryahan nga ang ako rangbot ipasabot mga igsuon, how much more ining panahona nga duna nay mga personalidad nga nihulip sa mga anak nga maoy mga stockholders, shareholders na apagyoy ex-judge. Ang ako rang punto mga igsuon, og si Roy is part and was instrumental to the buyout. Kung part si Roy, si Roy Yanson ako ba't pasabot ha? Instrumental sa tanan o sa uban nga mga buyout. Dili ba ang ngayon nga hatagan ra gyud og importansya mga igsuon sa ato ang balaod nga sila gyud mo i-acknowledge kaysa mga tapag istorya nga na ay gideklarar nga stockholder, shareholder nga apart from the family, if that is Yanson Family Corporation, ang tanan nga effort sa pagsugod og hangtod ni ining stability niya sa pagkakaron mawala lang gumikan sa ingnon pag-istorya nga ay kay kaubi way lang ni tanan niya. So I hope nga nakasabot mo sa point nako mga igsuon nga ang pangutana karon, where is that wisdom and the house? Asa naman karon ang kaalam sa pag-umol sa maong panimalay? Salamat ni Pastor Chris Ritarino nagtanaw karon. Diin man nadula na, waay na da, mga igsuon. Well, honestly lang, I want to apologize. Gusto kong mangayog pasaylo. Pero, mas nabligon hinuon ang ako ang pagbarog sa prinsipyo nga gibuhian sa panultihon, Proverbs chapter 24 verse 3. If wisdom builds the house and by understanding it is established, di naman karon ng understanding nadula na, di naman karon ng wisdom nawala na. Sorry mga igsoon na di ako musuri nyo. Dili ko musuri ni OVY. Dili po ko musuri sa nibisan kinsa nga naakaron sa Yanson Family Corporation. Musuri ko sa mga tao nga naminaw nako nakadungog. Well, siguro naminaw man pud sila. Pero ang point nako nga nung nagsuri ko, kay in fairness, wala man kuno tay labot. Ila man na. Wa man gani gipaapil si Roy, wa man gani gipaapil iyahang mga anak, ang wife Roy, Emily, Selena ug Ricky, ako pa. Mga igsuon, di man gani paapilon ang kaugalingong unod ug dugo, ag kita na ba hinuon nga mga nag-istoryahay lang sa kahanginan. Ang problema raman ani, when people, sa dihang ang mga tao started to share the wisdom. Pareho ini karon, gi-share, gipaambit ni Father Boy diri nako ang kaalam. But mga igsoon, ihapon ning nakuha rapod gikan sa balaang kasulatan in the Bible. So when he took it, pagkuha niya to share it with me, so for me, I didn't take it as an insult against me. Wala na ko gihuna nga na-insulto ko. Ako lang, nahimo na hinuning kalig-on nako, gumikan kay ang nakita nako, dunay mga relative, dunay mga puro pariho nga mga panghitabo. Dili man kami ngunta pag-istorya nga parta, pero naagi mga naminaw karon, nagahingtungdan karon nga dili iglagyo pod ang ilahapong istorya nga
naapoy mga pipila ka igsuon karon nga gidinay sa ilang igsuon sa pag sunod sa mga panulundon. Kay gisulo ang airship mga igsoon. Kanang pagka manununod gisulo na manggani tagalagyo mga igsoon nga gideklarar nilang patay na para sila ra mo'y magbahin sa yuta. Gideklarar gani nila mga igsoon nga dili gyud legitimate nga anak mga igsoon gumikan kay nakita nila ang bintaha kay walay grado tong mga tawhana. Daganing nahitabo diri sa atua. Pila ka mga milyonaryo nga mga kaliwatan. Kaliwatan nalay nabilin. Ang kaliwat wala na ilabot. Ako lang kuhaag basihan mga igsuon sa Villa Flores na lang ta magisgot. Og nakabantay mo sa Dr. Gomez property nga gi-administer sa mga PAL dinha sa may Batinggil. Administrador lang mga igsuon ang mga PAL. Pero karon mga igsuon, ang mga PAL sadyang makapal. Administrador lang, nahimo na silang tag-iya, gidonate pa nila sa city government, gihimo ag titulo, bisan pag nakabalo sila nga buhi ang mga sumusunod. Now karon ang mga Villa Flores nga parte sa pamilya, sa mga Gomez mga igsoon, napidaghan nga nagkalain-laing pamilya mga igsoon na kay gumikan sa doon namanggoy dugo by consanguinity and by affinity, meaning sa dugo o sa relasyon. Kanang gitawag natong topic mga igsoon. Pero posible gihapon nga mahimo nga mga eredero. Pero nung kagyod nga ang administrator mahimong tag-iya. Administrator naman siya, pero matingala ka, nag-donate pa og party sa yuta sa City Government of Dumaguete, gitukurag building, murag ang gustong mahitabo, pakihaon ra ang mga sumusunod. Pakihaon ra ang mga mga igsoon, ang mga kaliwatan. Kaya nga naman mga igsoon, gumikan kay ang reglamento legal nakuha na sa administrador og nabalhin na sa City of Dumaguete, natukuran nag-building mga igsoon, unya mangutana ko ninyo. Ingunan nilang kasimple. Sa inyong pagtuo, makatarunganon ba ang gibuhat sa nag-donate nga mga PAL family? O makatarunganon ba pod ang pagdawat sa mayor, sa city government? Gumikan lang kayang iyahang gustong mahitabo nga dunay development sa Dakbayan Dumaguete. Ang pangutanan ako, makatarunganon ba? Naay naligsan, naay naargabyado, maingon, kihalang mo. Ako rin ang gipanag-ing mga igsuon. Kaysa akong tanaw, ining mga panahon na, ako mismo naluoy ko sa kaliwat, sa mga kaliwat ni Carlo, mga anak niya mismo. Kanang gitawag Y4, si Roy, Emily, si Lina, o si Ricky. Maluoy ko mga igsuon. Kay mga anak mang yun ang pure. Gipanganak mang yun na, mga igsuon. Diha na nigitib sa taguangkan ni Olivia, diha na gisabak ni Olivia, moingon lang ko, approximately 9 months mga igsuon. Hangtod siya nagbati, hangtod nga kining mga bataan na nangahimugso. Karon mga igsuon, kulang pa, gipadako, nagamit, dungog sa pamilya. Managingon, blessed are your quiver, or blessed are the arrows in the quiver. Ako ra ni mga igsoon sa Biblia maguni nga ang mga anak sama na siya sa mga gapasan nga gibutang din na sa sudlanan. Mga igsoon binisayaan na sugong man sugong. Kabantay mo ng tagay kana bitang butangan nagtuba gikan kang mga bis, di ba? Ang gamit ay sugong. Di ba? Tanawan ng sudlanan o gapasan, sugong po na. So, ang tawag anak niya, binisaya, sugong. Gipanag-ing na siya mga igsuon sa taguangkan sa inahan ng sugong, unya ang mga gapasan mo na gipanag-ing sa mga anak na sa panultihon. Now, ako ning nakuha agbasihanan nga dako kaayo ang lugar
or katungod sa inahan nga mo proteksyon sa iyang banay, mo proteksyon sa iyang pamilya. Dako kaayo og katungdanan ang ginikanan, magtiayon nga ilahag yung proteksyonan ang interes sa ilang mga anak, kay sila na, dili na laing tao, sila na. So ako nang gisampol ninyo ang nahitabo sa mga Gomez mga igsuon, there is Dumaguete. Makita mo diha, duol raman. Gikan kas Dumaguete, diri proper, paingon ka dito sa eskwelahan sa Batingil Elementary School. Kita mo diha lugar, dakong yuta nga dunay mga bagong building nga gidonate mga igsuon sa PAL. Nga, ubot sabton, wala katungod nga mo doon. Administrator ra gani. Nganong na-transfer man nga administrator man lang, mga igsuon, bisan paghanig buyout, dili gani ang ngayon ibaligya, kay administrator na gani ka. Pero ang point nako mga igsuon, dunay mga anomalya nga relatively pulo pariho sa panghitabo ini karon. Kay sa ako nang ginaingon, ngilngigan man taghilasan tas mga panghitabo nga dunay mga personalidad nga nalambigit ani, maingon ra gyud ko nga igo ratas istorya, gumikan kay bisan sila nga mga hingtungdan, maglisod man po gani sila pod og kontra sa rason nga siyempre, ang unang nakapwisto katong mga magulang nila, o niya katong mga idarana, mga igsuon, may mga propesyon, abogado, huwis pa. Okay, so, hinaot nga dili ninyo i-misunderstood akong punto mga igsuon nga nagsulti ko ana, ha? Kay ang point nako, gingilngigan ko sa gibuhat ni Olivia nga iyang gisekripisyo ang iyahang mga anak, tungod lang aning iyahang mga nailhan nga mga kasocialites niya nga gihimo niya mga igsuon nga stockholder nawala na tong bili sa kaalam nga giingon ni Father Boy nga di manggod matukod ang balay kung dili pinagis kaalam, nawala ang kaalam kaya ang iyang mga anak giilisan naman niya itong iyahang mga socialite nga kasocialite. So mga ikugsorry ninyo dihan dapit ha, anong ingon ko ana kasensitibo nga nagisgot ninyo. Okay, salamat ni Michael Mingay, nagtanaw pa karon. Michael ako salim, salamat sa tagagihul nga tigabasak. Okay. Mga igsoon karon, may istorya ko ninyo aning mga dapita. Bright Bess Olivia. Kabalo na siya mga igsuon sa posibleng manghitabo. She is socially involved, she is politically engaged. Kada birthday niya, kita nyo mga ex-presidents, dito, mga ngilngig kayo nga mga tao, nga mga magpapatigayon, Chabet Singson, nga tag-iyapod sa Peltranco, mga igsuon. Daghan makailan niya, tuwa dito si GMA, tuwa dito si Lisa Araneta Marcos, mga igsuon. Tuwa si Amy Marcos, tuwa si Bongbong Marcos, tuwa si former President Duterte. Ngilngig, no? Kung imuharagan ning ibaylo ang salapi, ikaw na ang pinakatrapo o pinakahakog. Wala kay kwintang pagkaginikanan. Wa kay angay. Okay. Ako rang gidritso mga igsoon kay di na ko mabasa ang unahan. Okay. Okay. Sorry. Dili na ko na mabasa ang unahan. Okay. Di na ako mabasa ang unahan. Salamat. Akong gisulayan o search pero dili na ako mabasa ang unahan. But anyway, salamat. No? So ako rang gihatagan o kinabuhin. Just go on. Padayon na ta mga igsoon. Now, ang point nako nga ako ning gipakigambit ninyo sa rason nga ganahan pug ko nga kamo ingon si Michael, kung ikaw ang klase sa inahan og amahan ka man, kung imuha ra ganing ibaylo og salapi medyo nawala may kajot may ka, kung imo ra ganing ibaylog salapi ikaw na ang pinakatrapo. So si Michael. Salamat ni mo, Mike. Salamat si Sir Dwayne Embid og ni Bert. Okay, salamat nyo dito na. Now, mga igsuon, mangutanan ako ninyo, balik ako rin pangutanan ninyo. Og moingon ta pag-istorya political inkling, meaning kalabigitan ni Olivia sa politika, kusog kay sangatan. Up to the extent, kakabalo siya nga dunay kodita, up to the extent, kakabalo siya nga dunay impeachment. So meaning to say, si Olivia aware sa mga panghitabo.
basi kaning kodita nga buti pasabot ni kining mahitugod sa Senado dagway. Di ko kahibalo ug sa kaliteral ng kodita, no? Kay ako rang but pasabot generic lang. Basig maor na rason. Kanang moingon ta pag istorya impeachment, posible gyud na nga doon na impeachment nga mahitabo. Pero nagtan-aw ko murag maglisod naman ang impeachment. Unang rason nga na maglisod ang impeachment, ang atong ubos balay-balauranan, ang atong House of Representative nga mo'y mo prosecute. Mas nakita na ko nga interesado nga mulaban ni PBBM, ni President Bongbong Marcos, kaysa mulaban sa mga tao o sa batakang balaod. Rason. Ang rason nga no nga interesado silang mulaban sa presidente kaysa batakang balaod, kaysa mga tao, kay ang ato mong pagsabot nga ang atong batakang balaod nagagikan sa konsultasyon gikan sa mga tao unya gipanday sa dihang gipanday mga igsuon giparatifika sa huma kanini agig plebisito ba dayon nahimo siyang deklarasyon nga mao na siya atong batakang balaod the Philippine Constitution. Gisulayan na ni pag-usab kaniadto sa amahan ni Bongbong Marcos nga si President Ferdinand Idralin Marcos nga naghimo sa 1973 Constitution sa panahon ni President sa President Ferdinand Idralin Marcos. Sa pagkahuman, nausab na po ni pag-abot sa 1986, mga 1987 Constitution, mga igsuon. So sa laktod pagkaistorya, dunay mga kausaban, karon gusto na pong usbon, kay gikan sa presidential himuon na pod nga parliamentary pero ang ilahang plano is federal, no? So gani ang ilang partido ni Bongbong Marcos is partido federal, mga igsuon. In a sense nga ilahang ganahan gyud nga ang pinakatumoy ani mao gyud tong perpetuation of power. Kana bang sila magdugay sa pwesto. So ilahang buhaton para nga magdugay sila, para mulahutay sila, usbon raman ang batakang balaod. Wala ni malilong sa mga panabot ni Olivia. Wala ni malilong sa mga panabot sa Yanson families. I'm not talking about one family. Ningon ako families kay dunay lain-lain nga mga pamilya, mga anak ni Olivia. And then mingon ako nga mga igsuon nakabalo si Olivia ani. Na suma total pag-ari ni former President Rodrigo Roa Duterte, known as Tatay Digong, nga og makapakita pa ko ninyo dinhim nga igsuon na pagani ilaha paning sayaw-sayaw na pa sila'y okay, naapay ilaha dinha nga mga kanang mga murag sila manag-uyab ni Tatay Digong. Okay, naingon pag-istorya nga nakabalo na po si OBY, Pastor Chris. Kabalo na po siya nga burit lang ang 20 pesos kilo sa bugas ni BBM. Ugma, akong ipa-play ugma mga igsuon ang mga nakaila na to nga mga media personalities nga mao'y gigamit ni BBM sa iyahang media propaganda. Nga igo rang gigamit sa paghuman o gamit gipang sikaran ni BBM. Unya karon igo na lang in taon sa remorse, igo na lang in taon sa mga kahinuklog nga bali undersecretary naman tako sa mga nagkadaiya mga sa PCO mga igsoon sa Presidential Communication Office. Nahimong undersecretary on special matters mga igsoon pero us kapatedra ni Lisa Araneta Marcos Lagpon. Another one, mga igsuon ang naghimo gyud sa design on the rhetorics nga bisag bugo si PBBM ilang gipagawas nga bright mao na po'y niangal ron kay gigamit sila sa ilahang projection ang ilahang significant trajectory ningon sa pagistorya nga bright good pero sila nanubag dili si PBBM. Ang tanan nga mga speaking engagement sila nang nagsulat para nga basahon ni PBBM dili to utok ni PBBM. Pero ako sa tong pangayuan mananghid sa akong mga igsuon before na kay pa-play para makabalo mo nga ilang gipang himakak nga dili sila mao ang source atong pagsaad nga dunay tag 20 pesos na lang ang kilo sa bugas pag presidente si BBM layo ra nas tinuod di wa kuno na nila buhata. O kinsa man gani nagpaluyuan na they blame it to the president. They did not blame it to somebody else. Wala sila mo blame sa lain. Si PBBM ang ilang gibasol kay pataka ra kunog kuyam. At anyway, ako ra katong gipasabot mga igsuon nga well, this is already us. Mao na ni Pilipino, mao na ni Pilipinas. Pero nagistorya ta mahitungod ni OVY. She was so clever.
Sa karon mga igsuon, nakita nato nga bisan ang Visayan Black ni pahibalo, nakahibalo mismo si OVY nga nangusog ang Visayan Black nga kung mahimo sila mo support sa plano sa pag-impeach ning PBBM. Pero damo connection si PBBM sa Ilonggo country or sa Ilocandia, Iloilo mga igsuon pag sa Region 6 damo siya kay ngano mga igsuon sa rason nga daghan ang mga Marcos loyalist. So ato rang giklaro mga igsuon nga tungod ani nakita nako ang dako nga bintaha sa panahon nga si Olivia mo'y mohimo siyang desisyon. She's really very intelligent. Diri siya nabutol ra sa iyahang mga anak. Diri siya nabutol ra sa ilahang katigayunan. Diri ra siya nabutol sa iyahang pagkaway klaro nga relihiyon. I'm not talking about mga igsuon Roman Catholic. Iyahan ng personal. Walay labot ng laing tao, ana. I don't blame. This time, dili ko mo blame sa mga pari because unsa may mahimo sa mga pari, og dili si ganahan. Pero unsay ganahan niya, nga naman po, dili man po siya i-welcome sa mga pari. So, og ningon si Father Boy din nga doon na inconsistency, this is paradoxical. Lalom-lalom na nga in English na kanang paradoxical. Kana bang ingon mga igsuon ba nga balikwaot manay ato ang binisaya sa paradoxical. Balikwaot huna-hunaon. Yes, she's very intelligent. Ngani sa pagkakaroon, og si OVY pa buton, she preferred to pay for mga igsuon. Sa ilo ako sa kunterm, ha? Mas palabihon niya nga siya mo'y mubayad. Tungod og alang ni. Mga igsuon, sa klaro pagkaistorya, mas mugasto si OVY sa panahon nga mukandidato si Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente kaysa ni Ferdinand Martin Romualdez. Well, technically, di man po nakalupig yun po si Romualdez ni Inday Sara. Di man gani kalupig si Bongbong Marcos ni Inday Sara. Ay mo katingala mga igsoon, nga sa amo akarong istasyonan, din station DYRL, doon na may sense of independence, gawas nun may sa amo ang personal comment. Og makadungog mo lahi ang posisyon ni Mike Jacob, lahi akong posisyon, pero gauban may din sa station DYRL, bisan si general manager na po iyaha. Ang point ra nako, ingon ani kanindot sa amo ang istasyonan, we're very liberal. No, we give each and everyone the value of his right. Iya man nakatungod, so iya nang isulti. Now, baliko na ko. Kung ni comment ko, mahitungod ani, niingon ta pag-istorya nga, mas palabihon ni OVY nga mo suporta sa Duterte kaysa Marcos, iyahan na. Baliko na ko katungod na ni OVY nga mas palabihon niya si Duterte kay ni Marcos. So kanang ilaha mga igsuon, kanang ilaha diha nga mga beso-beso ni Lisa Araneta Marcos ay plastikan ra na. Kanang ingon pag-istorya mga igsuon nga magpa-picture every now and then ang mga senador o ang mga kining mga maingon ta mga alipores ni Marcos dito sa mga pamilya ni OVY o dito sa ilahang kompanya ni OVY aw ingon na ragon na paying tribute to the royalty of the one sitting in power. Ilaragon nang gi-accommodate para lang good pod nga pala man ay panghambog dito sa ilahapong lugar sa Ilocos nga ang tag-iya sa series liner amiguhay na sila no. He is a friend, good friend of Bongbong Marcos, Lisa Araneta Marcos. In truth and in fact, plastikan lang gibuhat nila ni OVY kay ang pinaka-meaningful wisdom nga si OVY Bisaya. And si OVY isip Bisaya, mga igsoon, matimbang ang dugo ng mga Bisaya. Malamang, bagamat itong mga Bisaya ay marunong makihalubilo, pero ang mga Bisaya ay talagang may sariling paninindigan. May nakatagong pang-aako ang mga taga-Bisaya. Hindi nyo basta-basta na lang. Yes, I agree with you na sinabi nyo
na ganun po ba, Pastor? Malapit pala si OBY sa mga senador. So to speak, mga igsoon, donor ni. Donor, big time donor. Og si Bato, mga igsoon ni Hilak, og si Bato naguol kay nasayop, si OBY, mga igsoon, wala na siya maguol, mga igsoon. Ha? Og sa pinulungan pas uban, mga igsoon, nag-wild na. Okay, sa mga Tagalog speaking, mga igsoon, nang amok yan, no? Nang amok, hindi yan basta-bastang sabihin nyo na, ayan si OBY, ganun lang, palaban din yan. So, ibig sabihin, si OBY din po ay talagang marunong tumayo sa kanyang sariling paa. Okay. Now, ato ang hatagag gibugaton, mga igsoon. Well, once again, dunay ni padala na toron nga mensahe kay another employee sa Baliacar Transit. Another employee, empleyado, mga igsoon, sa Cebu branch karon, mga igsoon. Ingon siya pag-istorya, a pet or a pet, but it is not the significance. Piingon siya pag-istorya kung gibata-bata ka, kay pinangga ka, ni OBY or ni Mr. Yanson or ni Dr. Ricardo Yanson, dili na siya importante. Okay? Kanila yung pang-in-English, mga igsuon mo nang ato yung ihubad, kaya di manggutanan nga namin na ron makasabot, a pet or a pet, mga igsuon. So, sa ako manggod, a pet or a pet, pero yung pagkapiit. Okay. One thing that Dr. Ricardo Yanson, o sa kabutang nga si Dr. Ricardo Yanson nagpahibalo sa iyaha karon nga mga pinalangga nga mga sakop sa pamilya, sa kompanya. Dili kay pamilya niya, mga igsoon, core group. Olivia asawa, mga anak dili. Kung dili pamilya niya sa kompanya. Ang iyahang encouragement maoni, the problem isn't a lack of money, food, water, or land. Ingon siya. Ang problema dira, hindi sa waay ka kwarta, waay ka makaon, waay tubig, waay kaduta. Hindi na iya amo ang problema. The problem is that you've given control of these things to a group of greedy psychopaths. Ang problema karon diri, siling ni Dr. Cardo Yanson, inang naghatag ka sang kontrol para sa mga butang sa grupo, sa mga dalo. Dalo nga mga buang-buang. Sa istorya. Ang problema, wala diha ninyo, mga tao. Ang problema, wala diha gumikan kay wala may kwarta, wala may pagkaon, wala may tubig, wala may duta, wala yuta. Ang tinuod nga problema ginhatag ninyo, ang katungod ninyo ni adtong mga tao nga maoy mo kontrola sa tanang butang, grupo, party, mga igsoon, sa mga hakog, mga dalo, nga mga buang-buang. So, meaning si Olivia nakasabot ana nga kining mga tawhana, mga So, dili ninyo basta-basta nga mainto. Dili ninyo pwedeng mauwat, mga igsoon. Dili ninyo pwedeng mauwat si Olivia. Kabalo siya, pero kabalo lang siya madula. Dili magdula ba? Maghampang. Hindi itong madula nga mawala, no? Kabalo lang siya magdula, mga igsoon. Kabalo lang si Olivia maghampang. Pero kay si Buwan naman siya, kabalo siya, dulaan lang niya, mga igsoon. Ang iyang pasabot dulaan, yarang gidulaan, meaning she only play a game with these psychopaths. Kaya habi niya, mga buang man bintaha siya, makiguban siya mga buang, kaya kaning mga buang, mga uto-uto. So, political leaders are mga uto-uto. They did not show their successes personally. Olivia did. Ningon siya pag-istorya. Kana mga tawhanan na dato raman na gumikan sa ilahang mga kabuang.
Ang ilaha pong naisahan ang mga nangabuang pod. So in short, wala gyud nagka-problema si Olivia kay ang iyaha pinaningkamutan man, naghago man, mga igsoon, nag-inantigo man sila para nakatigom unya nilambo sila sa pamilya nila. So ilang giisip nga pautok ni komedya. Pero kanang mga tao din na nga kusog kay magduol-duol niya, dayong kusog kay magulog-ulog, mangayo niya. Sa iyang tanaw ay kwarta lang na ya, ha. Sa taga-ergo na, kwarta na. Kayo sa taman sa may mo ni mo na, di man nakabalong mo trabaho tinarong. Ang nabalaan na ng trabaho, kana ramang sinuringyo. So niya ka na, muduol nagpangayo, kulang patong ilahang nasurikbot. So si Olivia stood a stand, meaning ni barog yun siya, nga doon na siya honor, doon na siya garbo, mga igsoon. Nga, gipaningkamutan ako niya, I manage this company to stand. Bahala na, wala niya giapil ang pamilya ni Dr. Yanson, ni Dr. Ricardo Yanson. Bahala na, wala niya giapil ito iyang mga binalay dito, iyang ugangan. Bahala na. Iyang halos gani, pati si Dr. Yanson, dili na magani apilon, kay siya na maoy mga igsuon, naghago sa pagpabarog, sa pagpadalagan sa kompanya, sa Balyakar Transit Incorporated. Di, syempre, o kamo naman sa iyahang lugar, mga igsoon, salamat ni Jackie Lahot, mga igsoon. Syempre, sa iyahang lugar, o kamo naman, mubarog dyan. O sabihin niya, kasulti din, nga wala mo mo ika-garantiya, ako mismo, nipakita ko kung sa mo ang mga binuhatan. Mga igsoon, ugbot sabton, apil gani iyahang mga anak, pero iya, ganing gipang kick out. Iya, ganing gipang sikaran iyang mga anak, na instrumental lang iyang anak sa kinatibukan nilang mga paningkamot para mubarog ang ilahang kompanya sa Yanson Group of Bus Companies. Tiaw mo na, maingon mo si Olivia Minos, kapitin brighta na. Munang pag-ingon nga PBBM, wala siya. Ang iya, ano mo adto man kung ano, pero mga igsoon kabalo siya. Di, perting lantaw, pag-abot sa Dumaguete, wala si Ma'am OVY, wala'y taga-series dire. Igsoon. Og naapay taga-series, siret. Wala naglangan. Kay kabalo siya, he's very unpopular pag-abot niya sa Negros Oriental. Bisa, kinsay mo ingon pag-istorya nga, ay, sikat kaayo si PBBM, nag-number 1 siya dire, layo kaayo ang iyahang mga kaatbang diri sa Negros Oriental, diri sa Dumaguete, layo, good. Bisa karon mangutana mo, ultimong mga tao nga nibutar ni PBBM, giluod. Gipanghilasan. Pero, unsa may mahimo ninyo? Wa manan ni mga igsuon, ilaha mangyong gipanghingusog tong ilang People's Initiative, daghan man gipapirmang wa kay balo nga kato day siya para di ay to usab sa ato ang batakang balaod. Abot pa diri sa ako karon buhatan, daghan kay mga text message nga sila gipapirma pero wa sila kahibalog unsa tong ilang gipapirmahan. Ang nagpaluyo day dito mao day itong pag-usab sa charter change day ang tuyo. Pag-usab sa Batakang Balan, manghambog pa nga nakalikom og 36,000 votes sa tibuok Negros Oriental. My goodness, mga igsuon. Perting daghanang ni angal nako kay wala po sila gani hatagi sa mga saad. Unya, ang mga gipanghatagan sa tagdusmel, mga igsuon nga gipanglista, dili ganitong mga gipapirma, sila gisar pero dili gitagaan nga naman kay selected few kadto ra manggong mga nailhan sa mga lideres nga mga politikos. Nang hatag og daghang titulo sa CLOA, mga igsuon, pinaagi sa agrarian reform law, gan mga naminaw karon, no, nga mga tagadar. Klaruhon nako mga igsuon. Unya naay garantiya nga libre ng yutaa kay katong niingon nga gitagaan og katungod nga dili na sila makabaton og utang sa land bank kay gi-erase na ang ilang mga utang in favor of that decision
nga wala na utang kay di man pud gihapon mamayad. So tsada kay sa nga tanan nga kadtong mga dunay mga obligasyon sa yuta nga gitagaan og luwa kaniadto dili na mubayad kay gipapas ng ilang utang, pero kana gumikan kay ang nagpaluyo kadto man pong mga namalit sa mga kluwa bisag dili legal. Di man gud unta ngayang ibaligya ng mga kluwa titles gikan sa mga DAR beneficiaries. Pero di nato madinay nga daghang modawat og prenda, daghan gani ang namalit, ngani kadaghanan ron sa mga beneficiary sa kluwa dili mga mag-uuma. Ngani dili na pud gani sila tag-iya kay tuan na sa mga limpyong kamot ang ilahang mga limpyong papel. Sa diha nga giingnan si PBBM nga dili na pabayron, gumikan kay mga igsoon. Wala na gani nila, nabaligya na gani lang yuta, naprinda na gani, pabayron pa nimo, unsa pa may ikabayad, ana. Unya, og duna, unya duki tong tituluha, unya naan na sa mga laing kamot, nga mga dili, mga beneficiary, gumikan kay ilahang gipalit, gumikan kay ilahang gidawat og prinda, palit, na di maobligar, tong mga nidawat og palit, katong nidawat og nikuha og prinda palit, sa pagbayad sa utang sa numero sa klowa. Kay naa may ngalan nga dili ilaha. Di po na iglagyo mga igsuon sa prangkisa sa series liner. Sa klarong pagkaistorya, gidulaan rata, uwat-uwat ba, mga igsuon, I'm telling you, kining mga gitagaan ron og klowa, wala na ningon nga wala mahibaling Olivia ha. Kanang gitagaan ro klowa title sa inyong pagto dili na pabayron sa land bank. Nalakaw mo sa land bank, pangutan og dili ba mo pabayron, pangutan og kanang yuta tinuod ba gyud ang libre nga wala na may obligasyon sa pinulungan pas mga Cebuano og moingon gani ang taga land bank nga dili na mo pabayron kay libre na no? Ang hagit sa mga Cebuano, ipautaw na ko akong lagay. Perting daghana mga igsuon. Og inyo lang subayon pagbalik, kabalo man ang taga-DAR ana. Pero wala lang na nila giklaro og feedback. Bisan pag mo feedback sila ana ni PBBM, mga igsuon, away siguro sila pagani hinuon may madiskitahan. Why siguro sila pa hinuon may mga tangtang. Kay ang motivations manggod ni PBBM nga mahimo siyang humot sa mga tao nga nakadungog nga nanghatag siya dili iya. Kaya nanghatag og kwarta, kuyog ang mayor, kuyog ang sa klarong pagkaistorya mga igso, dili na ilang kwarta, ni kuyog ra na sila. Ang problema lang ini mga bagagnaw. Kaya ilang ipalabas nga sila maoy tag-iya, sila'y nang hatag mga igsuon, I'm sorry. Kini pong mga butol nga mga uto-uto, nga mga tao po, nga mga lumalaban ng daan, walay alam, walay salabutan. Sa kagamay sa utok, dili gud mo lihok ng utok. Nga mo ingon, di ba po ninyong kwarta, mayor? Di ba po ni kwarta ni mo senador? Kwarta manis mga Pilipino. Nag-imprinta mo kwarta kay para ipanghatag, kay para nga naamoy ikarason, nga naamoy ikabayad, gumikan kay ang utang nga utang gikan sa gawas sa nasod, inyong gipanghatag sa mga tao, uwata ko ninyo. Munang niingon si Dr. Cardo Yanson, their intention is only to care of maintaining their own power than helping mankind. Okay, salamat Bel ha. Ingon siya pag-istorya. Salamat Bel. Ningon siya, si Dr. Cardo Yanson nag-ingon nga ang ilaha ragyong giatiman, giatupag sa Tinagalog. Maurog yun itong ilahang mintinahon, ang ilahang gihuptang gahom, pero dili yun itong makinaadmanon nga paghatag yun ngadto sa atong isig katao. Wa na sila mukutog ilang kaguling kwarta.
ang ilang gibuhat niya, gapahimulos na sila sa kwarta sa katawan, nga ilaha pong gipudyot-pudyot og hatag. Dayon, mugula nga sila na maoy kusgan, kay katong mga nanawat, adto man mubutar nila kay nakautag kabubuton. Wala nakautag kabubuton silang kaugalingon nga usa sila sa tag-iya. Wala nakautag kabubuton sa mga katawhan nga giutangan ni ining mga dagkong damuho, nga mga dagkong kawatan. So sakto na lang gyud si Olivia nga mobaro gyud siya. Ang amo niya nga mga property ginobrahan ni namon kung damo man resgo, damo risk. Amo na iya nga mga igsuon. Gisugal nila ang ilahang kaugalingon para lang gyud sila muasinso, para sila mulambo. Muna di ko makabasol ni Olivia kung nganong ingon ana siya. How much more sa mga anak ni Olivia? Only lang, anyway, ilaha, pampamilya man lang na imbikil, pero mayon ko nga, they all stood up like Dr. Ricardo Yanson Sr. According to the principle shared now, kaning sulti ni Dr. Ricardo Yanson Sr. sa iyahang pamilya sa kompanya, dili gini siya sayo, mga igsoon. I'm telling you, dili gini siya sayo. Kaya nga no mga igsoon, naprubahan gyud ni Dr. Ricardo Yanson Sr. ang pag-asinso, ang paglambo. So to speak, dili gyud si Olivia. Pero pagkangalan lang kay na in love siyang Olivia, na pangasawa niya si Olivia. Maski si Olivia, mga igsoon, is too self-centered. Sa ako nang ginaingon, di na ninyo mabasta-basta, maingon mong magkaminos. Dili, mga igsoon. She even can afford to destroy the legacy of Dr. Ricardo Yanson and the whole family of Yanson. Kanang klasiyas tao nga mubarog ingon na nga kaya pa gani niyang gubon ang kaugalingong pamilya sa mga Yanson. Villa Flores ba siya? Mga igsoon. So ako nang ingon ninyo nga dili na maasi-asi, di na mabasta-basta, dili na ingon nga gatuo mo nga inusinti na. Ha? Ay nako. Gatuo mo si Olivia ignorante? Ay nako. So giklaro na ko mga igsoon, paying tribute to the late Dr. Ricardo Yanson Sr. Salamat sa nagpadala ani nga mensahe. Bel, salamat no. Once again, Father Boy, ugba na lang ako tiwason kay wa ko alinggat, naglami ako ang diskusyon. Ugba na lang ako tiwason tong imuhang gipaambit mga igsoon. Medyo ako manggod paying respect to the statement of Father Boy. Patsada ra gyud po tinuod nga ako tuntukion tong iyahang gipang hatag nako nga wa nako matuk up, wa nako lahi mangguno sa Ilonggo na tuk upan ta ka karon. Lahi na sa Ilonggo mga igsoon nga tuk upan ta ka karon, lahi na. So ako lang giingon nga mga ikong dispensa nga wala nako matuki ito sa rason pod mga igsoon nga well naglami ako ang diskusyon o niya dili pod nako pwedeng ingnon nga mabaliwala lang nako. Well nalipay man pugo mga igsoon honestly nga ako ang nasulti na share. Salamat po gyud sa mga padayon nga naghatag sa suporta nato no dinhi sa kahanginan sa tanan nga mga empleyado sa Series Liner, sa tanan nga mga mamumuo, mga pahinanti. Salamat ni Yung Dels Gargar o sa uban pa mga igsoon. Sa rason mga igsoon nga kini manggod nga mga ingon ani nga mga deliberation, so kani ingon ani nga mga pagpanuki-duki sa issue dili manggod ni basta-basta nga ato lang ingnon musulti ta nga wala tay gihimong kapasikaran o wala pod ninyo tagay ani. Well, admittedly dili pud ko gyud makamao unsaon ako paghatag ang saktong hanay no. So usbon ako mga igsoon, ako nakong pagpasalamat akanay nagpadalag reminder. So, reminder, Pastor, okay, iyahang gipa dalam nga igsuon, no? Abel, salamat. Reminder, Pastor, gusto lang tani namon na ipaabot sa mga nagmahal kay Dr. Ricardo Verom Yanson, maski layo pa ang July to, tani, i-remember always nga si Dr. Ricardo Yanson was born on July 2, mga igsoon. Mao ba? July 2? Yes, July 2. So, si Ricardo Yanson was born July 2. Okay, so,
Mga igsoon, panawagan lang ni Bel, empleyado mga igsoon sa kumpanya sa Balyacar Transit Incorporated, di long to have him, but syempre because wala na, so nangay lang sila dako kayong pagpasalamat, no, sa mga taong nagsunod sa tong programa o mga tao nga nasayod o unsa ang tunay ang tinuod nga panghitabo sulod sa YGBC, Yanson Group of Bus Company, sa Balyacar Transit Incorporated. Ang dili nila pwedeng mabaliwala nga one of the reason is the man of the season, Dr. Ricardo Yanson. Ninduta po, no, may rhyme po, mga igsoon. He was born July 2, 1929. Okay, salamat nyo datan na. So, mga igsoon, ako lang, anyway, napwede kang panahon, salamat ninyo. So, mga igsoon, magdungog na lang tawag mga adlaw sa kanunay kini si Pastor Ray Laping sa programang Ang Kamatuoran. Mao kini mga asoy sa tanang mga panghitabo nga gihatagan natong kinabuhi sa hangyo sa matighabig sa mga pamilya Yanson, sa parte ni Dr. Ricardo Yanson o sa tanang parte sa pamilya sab ni Dr. Olivia Villaflores Yanson, labi na sa mga pamilya niya nga nagmahal sa tibuok banay nga Villaflores Yanson. Salamat niyo di tanan og hangtod ugma mga igsoon, magdungog ta. Mayong gabi. Mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Kamatuoran, kamatuoran, bililhon og haong sa katilingban. Kamatuoran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuoran. Daghan ang muday sa dagwayng matahon, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang mutulisok sa atong kamatuoran. Kamatuoran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghan ang muday sa gwapog matahong, sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuoran, kamatuoran.